Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. Okay Scorpio, ano ba ang mga parating sa'yo? Tingnan natin. Para sa mga susunod na buwan, araw at taon. Okay Scorpio, innovation, new creations, wow, it's new beginnings, new job, new career. It's balance. Okay, Scorpio. Assurance. Okay, number 14, 5. Okay, Scorpio. Scorpio, ang nakikita ko sa'yo dito is number 14 ito, number 5. It's foundation. Foundation kasi 3 symbolizes foundation, security, and balance. May assurance ka. Okay, sa mga susunod na buwan na taon, week or days. Sinasabi sa'yo dito na pwedeng nag-aalala ka. Meron kang worries dito. Meron kang pinag-iisipan. Meron kang gustong gawin, meron kang plano, but hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Or hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. But andito yung assurance na sinasabi sa'yo na anuman ito na gagawin mo, anuman itong plano mo, anuman itong sisimulan mo, anuman itong new beginnings na mangyayari sa buhay mo, ay magdadala to sa'yo ng balance, security, and balance. Sorry, balance, security, and stability. And assurance to para sa'yo, 'di ba? So, kung ano man to na plano mo, ituloy mo siya. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Ituloy mo na siya kasi sinasabi dito, ina-assure ka na talagang ito yung magiging daan para maging stable, secured, and balance yung buhay mo. Okay? Okay. Scorpio. Tingnan natin dito, Scorpio. Third deck na tayo. Ano ba yung mga plano mo? Paki-comment sa comment section. Gusto mong mag-abroad, gusto mong mag-business, gusto mong magpakasal, ano ba? Oh, 'di ba? So, it's confirmation para dito sa innovation mo, yung zero to full. Risk. Sinasabi sir dito na yung iniisip mo na gagawin is either business, it's either career or job, or company, or country na gusto mong puntahan, take a risk. Dito sinasabi na hindi mo sigurado, nagdadalawang isip ka, but yun nga, ina-assure ka dito ng ating isang tarot card na you are in the right place. Okay? Nasa tamang lugar ka ngayon, nasa tamang daan, nasa tamang pathway ka, papunta doon. So, nakikita ko naman sa'yo na confident ka naman sa kung ano yung meron ka, di ba, yung skills mo, and yun, ituloy mo lang, isipin mo na kaya ng ibang tao, bakit hindi mo makakaya, okay? Di ba? Wheel of Fortune. So, nandito yung Wheel of Fortune sa'yo, Scorpio, na sinasabi na lahat ng nangyayari sa ngayon ay papabor sa'yo. Iikot yung Wheel of Fortune pabor sa'yo. Siguro for almost 10 years or pwedeng 10 months, 10 weeks, 10 days na medyo may mga imbalances kang nararanasan, and dito sinasabi na iikot yung Wheel of Fortune para ibigay naman sa'yo yung nararapat na fortune or good luck na deserve mo. Okay? Financially, yun ang posibleng makakamal nyo. So, sinasabi sa'yo dito na ano man tong sisimulan mo, basta may involve siyang money, siguro ito yung wish mo, ito yung minamanifest mo, dreams mo siya na, ay, gusto kong makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa kasi gusto kong maging maganda yung takbo ng financial ko, matulungan ko yung pamilya ko, parang ganito. Ay, gusto kong ma-promote, ay, gusto kong lumipat ng company kasi gusto ko lang ganito. So, nakikita ko siya dito na etong sisimulan mo talaga na to, okay, ay talagang magdadala talaga siya sa iyo ng good luck and good fortune, okay? And 8 of Swords, so sa ngayon nakikita ko na nasa stagnation ka, 'di ba? Yung parang yun yung gusto mong alisan, yung stagnation, gusto mong umalis sa situation na yan kasi sino ba naman ang gusto ng ganun, 'di ba? Yung parang stagnant ka, kung hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin, kung hindi ka magtatrabaho, parang ganun. So pagod na pagod ka sa trabaho, pero yung sweldo mo kakonti lang. So, dito sinasabi sa'yo na isang decision lang, isang decision making mo lang, pwedeng magbago yung takbo ng buhay mo, lalo na sa pera. O, diba?
Yung mga barahan yung same with the Pisces lang. So, panoorin mo yung Pisces. So, nakikita ko sa'yo dito na ang ending neto is celebration. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo na pag nakapag-desisyon ka na talaga dito sa iniisip mo na to na bago, like bagong trabaho, mag-a-apply ka sa bagong company, pangingibang bansa, lilipat ng bahay, nakikita ko sa'yo dito na celebration yung outcome neto. Mayroong Hierophant dito. So, if ever hindi ka sigurado sa decision mo, siguro may mga kaibigan ka, kapamilya, like-minded individuals na may mga experience na, like yung, halimbawa, yung gusto mo mag-OFW, tanungin mo yung kakilala mo na galing na sa ibang bansa, kumusta yung buhay doon? If ever na kaya mo naman, makaling ka naman sa buhay, i-try mo, diba? So, wala namang masama sa pagtatry. Okay? So, High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. And, sinasabi dito sa'yo ng High Priestess na to na lahat ng nangyayari, lahat ng past experiences mo, lahat ng nangyayari sa ngayon, mangyayari pa lang, ay may rason. Okay? May dahilan. So, wag tayong magsisi sa mga decision making natin. Okay? Okay. Nakikita ko sa'yo dito, in a relationship ka with live-in partners, kasal, boyfriend, girlfriend, mag-iingat ka lang kasi merong temptation ng love life dito. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng love life or posibleng may mag-offer sa'yo ng indecent proposal. Nakikita ko sa'yo dito na siguro dahil sa stagnation na pinagdadaanan mo, pwedeng madala ka sa matamis na dila ng taong ito. But sinasabi ng baraha sa'yo dito na make sure na maging matalino ka, maging tuso ka kasi ikaw yung magsasuffer niyan sa bandang huli. And nakikita ko sa'yo dito na sa mga susunod na buwan at taon, magiging sobrang workaholic ka. Kasi marami kang obligasyon na kailangan na gawin. Or nakikita ko sa'yo dito, maraming aasa sa'yo. Okay? So, ibig sabihin yan, if ever lang na ngayon, siguro, wala kang masyadong obligations, expect mo na siya na in few months or in few years, maraming aasa sa'yo. Maraming hihingi ng tulong sa'yo. And maraming mga tao yung lalapit sa'yo. Okay, relationship. Nakikita ko sa'yo dito sa relationship na nasa tamang relasyon ka. Okay, wag mong iisipin na nasa maling relasyon ka. Etong brand na to, nagsasabi sa'yo na you're in the right place. Okay, right relationship. Ang stagnation na nararanasan mo is siguro kasi yun nga sabi sa'yo dito, everything happens for a reason. May dahilan kung bakit nangyari yan kahapon, ngayon, or bukas. So, go with the flow kasi wala naman tayong control dito sa mundo. Okay? King of Swords, nakikita ko sa'yo dito na going stronger yung relationship mo. If talagang gusto mong mag-decide na maging maayos yung relationship mo, maayos yun. Pero kung pabago-bago ka ng direksyon, ng desisyon, talagang mahihirapan kang i-settle yung relationship mo. Ibig sabihin yan, for example, yung relationship, pag masyado tayong in demand, marami tayong hinahanap sa relationship natin, hindi tayo magkakaroon ng peace and harmony kasi titingin tayo sa kapitbahay natin, sa kaibigan, iisipin natin, maganda yung buhay niya, which is hindi mo alam. So, if you want to have a strong relationship, i-work out nyo yan. I-work out yung dalawa. And kung makikita mo dito yung King of Swords, sinasabi na dapat ang focus nyo, yung goals yung dalawa is pareho lang. Okay? Pareho lang. Hindi yung goals mo iba, yung goals niya iba din. Wala. Ending yan, talagang hiwalayan or talagang hindi maayos yung mga bagay-bagay. Okay? Last card natin is Ten of Pentacles. So, yung Ten of Pentacles na to is sinasabi na posibleng makatanggap ka ng inheritance, lump sum of money, financial success, financial freedom. Magkakamal ka ng lampak-limpak na salapi. Yung parang hindi lang ikaw, the rest ng family mo. So, pwedeng ikaw, yung asawa mo, or yung anak mo, or kung sino man, magulang, kapatid, kayo ay lahat-lahat kayo siswertehin sa usaping pera. Okay? And yung Ten of Pentacles, completion siya. Sinasabi na siguro 10 months from now, 10 months, 10 weeks, or yung pinakamatagal na 10 years, pwedeng magkakaroon kayo ng buong pamilya, ng sariling bahay, ng lupa, masasakyan, na business, makakapag-travel together. Kasi Ten of Pentacles is kompleto. So, ibig sabihin, you are accomplished,
you achieve, and you're satisfied. Diba? So, yan ang sinasabi ng baraha, guys. Thank you for watching, Scorpio. Bye!